Pag ganito yung mga design, talagang Magnum lang yung ginagamit ko sa ganitong design para solid na solid yung pasok ng tinta sa loob. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Ang pyesa natin ngayon ay tinatawag na leg band. Wala siyang pinagkaiba sa armband, kaya tinawag na band kasi para siyang bandage na nakapaikot sa braso o kaya sa binti, sa hita, pati na rin sa ibang part ng braso at saka ng legs natin. Bali, ang diskarte ko kapag gumagawa ko ng mga ganitong klaseng pyesa, pinapaikutan ko siya ng masking tape para makuha ko yung diretso o yung pantay na pagkakaikot niya dito sa binti niya. Tapos tsaka ako guguhitan ng ballpen o kaya ng pentel pen, marker, kung ano yung gamit ninyo. Tapos yung pinaka-design, pinutol ko siya sa gitna. Tapos kalahating side lang muna yung nilapatan ko. Yung kaputol na design, bali sa kabilang side naman. Tapos meron siyang pagitan. Kasi mahirap magdikit ng isang buong pyesa kapag sa ganitong part mo ilalagay or sa braso. Kasi sigurado hindi pa pantay. Kagaya nito, mapapansin nyo, hindi pantay yung pagkakadikit. Nilagyan ko pa siya ng tanda bago ko idikit yung pinaka-design. Pero talagang hindi siya papantay, talagang lilihis kasi hindi naman po pantay yung binti. 'Di ba? Paliit siya mula sa taas, malaki tapos liliit siya. Talagang hindi papantay. So, ang diskarte doon, kailangan i-freehand natin yung magiging dugtungan niya para siguradong maipantay natin yung pagkakagawa ng design. Kasi kung aasa lang tayo sa stencil, talagang baliko siya. So kailangan bago natin gawin, siguraduhin natin na i-freehand natin yung ibang part para may pantay natin tsaka maiayos natin yung pinaka-design. Diskarte talaga sa ganito sa mga armband, kailangan talaga mas okay freehand. O kung may mga diskarte ka na kagaya nito, konting stencil tapos konting freehand para may isagawa natin na maayos yung magiging tattoo niya. Sa ganitong klase ng tattoo, armband, leg band, mahirap po talaga gumawa ng ganito pag ipapantay yung pagkakaikot niya. Yun po yung pinakamahirap na parte dito. Tapos yung pinaka-design mo, ganito yung detail, may mga linya paikot din. Mahirap po talaga gawin yun kasi talagang hindi mo mape-perfect. Siguro may nakaka-perfect ng ganun na ikot pantay-pantay pero kadalasan hindi. May sablay, may liliko at liliko talaga sa part. Kaya maganda pagka armband o kaya mga leg band na tattoo, ang magandang pyesa rito yung mga hindi linyahan yung mga detail. Halimbawa mga realistic pero armband siya. O kaya kung meron mang linya-linya, hindi siya straight line din paikot. Yun yung mahirap eh. Kasi bukod sa ang hirap na ilapat ng stencil, talagang kailangan mo sundan din yung pagkakalinya mo dun sa mga naunang parte. Halimbawa, diretso yung unang mong linya, halimbawa sa taas na parte. Yung pangalawa mo, sigurado maghahabol ka niyan. Kasi ang hirap talaga ng paikot. Tapos, iba't ibang angulo mo siya titignan. Kahit sa pagkaka-stencil pa lang. O kaya kung nag-freehand ka, iba't ibang angulo mo siya titignan para masatisfied ka lang na pantay na ba talaga. Kasi pag tinignan mo sa gilid, okay siya, pantay. Pag tinignan mo sa kabilang gilid, pantay din siya. Pero pag tinignan mo sa harap, minsan pataas siya, tumaas ng bahagya, o kaya bumaba naman ng bahagya. Ganun din sa likod na parte, tumaas o kaya bumaba. Kaya masasabi ko talagang mahirap siya. Pero ganun pa man, kahit gano'n pa kahirap yan, syempre kailangan gawin pa rin natin ng tama at maayos yung mga pyesa na ginagawa natin para mas nahasa pa tayo tsaka mas napapalawak pa natin yung kaalaman natin bilang isang tattoo artist. At yun, maraming salamat sa panonood. Sana may napulot kayo mong konting diskarte dito sa tutorial na to. Kaya don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa ating lahat at maraming salamat.